Tahimik si Narcissus habang si Lucius Antonius ay napansin ang pag-iiba ng ekspresyon ng kanyang mukha na nagpapahiwatig ng pagkasabik. Ngayon alam ko na kung ano ang problema, sabi ni Lucius, maaari kong hintayin ang sagot mo. Pero hindi ako makakapaghintay ng matagal, gagawin kung gusto mo akong patayin. Lilikha ako ng laban na hindi mo kayang mapanalo maliban kung papatayin mo ako. Sa isip ni Rheus, iniisip niya kung ano ang sinasabi ni Lucius. Pumikit si Lucius, may anyong kasing tulad ng isang Diyos, at inutusan siya, ipakita mo sa akin ang tunay na takot sa pagharap sa isang kapareho mo. Ngumiti si Lucius Antonius, ipinakita ang kanyang mga ngipin sa isang nakakakilabot ng ngiti, na tila may tunay na kasiyahan sa harap ng kamatayan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, at nang maisip niyang wala nang dapat pang sabihin o dahilan para manatili, tumalikod siya at umalis sa silid. Habang pinagmamasdan ni Nero ang papalayong figura ni Lucius Antonius, naisip niya na marahil, sa kabila ng lahat, ay isa siyang kahabag-habag na tao. Si Kina ang huling umatras, at nang makita niya ito, nagsalita siya, "Kaytina, salamat." Nagulat si Kaytina, "Ha?" Tumingin siya, may bahagyang pagkahiya, "Ah, oo, iyon. Narcissus, may sasabihin sana ako sa iyo pero..." Nang maalala niya ang sinabi ni Nara kanina tungkol sa pagbawal sa pagpatay sa kanyang master, napaatras siya at sinabing, "Wala." Nagtataka si Narcissus, bahagyang namula ang kanyang pisngi at inisip niya, bakit ko ginawa iyon? Baka napakasama kong tao. Habang nalilito si Narcissus sa nangyayari, may pumasok na isang kalbong lalaki at nagtanong, umalis na ba silang lahat? Sinabi niya, baka nga umalis na. Dapat mo na ring magmadali papunta sa labas. Magsisimula na ang laban at nagmamadali na ang lahat papunta sa patag. Dumating sina Narcissus at Speos na nagpapasalamat na hindi siya nawawala dahil magiging malaking kawalan ito para sa kanilang panig. "Pasensya na sa inyo kung nag-alala kayo," sabi ni Narcissus. Si Duo ay nagtanong, "Ano ang ginagawa mo kanina?" Sumagot si Urias ng may malakas na tawa, "Mga katulad ninyong pangalawang ranggong mandirigma, hindi na kailangang malaman pa." Ngunit si Narcissus ay nanatiling kalmado. Si Duo, na hindi maintindihan, ay nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin dyan?" Hindi sumagot si Narcissus ngunit seryosong tumingin, iyon ang katotohanan. Pagkatapos ng kaunting usapan, dumating sila sa harap ng isang mataas na haligi. Nagtaka sila sa kanilang nakita at hindi maipaliwanag kung ano ito. Sa lupa, marami silang nakitang mga bagay tulad ng lag-ari, martilyo, at palakol, mukhang mga kasangkapang pangkonstruksyon. Bago pa man nila ito maitanong, isang sundalo na mukhang tagapangasiwa ng laban ang nagsabi, "Ano pa ang tinititigan ninyo? Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa," sabi ng sundalo, "nagsimula na ang laban. Gawin nyo na ang nais nyong gawin." Si Speos, litong-lito, ay sumagot, "Nagsimula na ang laban, pero wala ni isang kalaban. Ano ang gagawin natin?" Nagkatinginan sina Narcissus at Shua. Bigla, may naisip si Shua at sumigaw, "Magpatayo tayo ng depensa." Buong tiwala kay Shua, mabilis niyang iniutos, hatiin ang grupo sa dalawang pangkat. Ang isa ay pupunta sa bodega para kunin ang lason ayon sa mga tagubilin ng tagasanay. Ang natitirang pangkat naman ay maghanda dito para magtayo ng fortification. Nagtanong si Duo, "Depensa? Ibig mong sabihin mga pader na gawa sa kahoy o hukay na may mga tales?" Tumango si Shua, tinignan ang paligid at sinabing, "Tama, hindi ito simpleng laban. Sigurado akong ang kalaban ay nagtatago lamang." Mula sa pananaw ng organisasyon, ang pagpayag sa atin na bumuo ng linya ng depensa ay ang pinakamabilis na paraan para ipagpatuloy ang laban. Marahil, ito ay isang uri ng aliwan para sa mga taong hindi pa alam ang tunay na kahulugan ng digmaan. Naging seryoso ang mukha ng lahat habang nakikinig kay Shua. At saka, dagdag ni Urias habang isinuot ang helmet niya, "Ibig sabihin ito'y malalakas na kalaban ang naghihintay sa atin, kaya binibigyan tayo ng pagkakataon na magtayo ng depensa." Samantala, sa kabilang panig, ang mga kalaban ni Narcissus ay nakasuot na ng kanilang mga baluti at helmet, handang-handa na sa utos para sa labanan. Tila mas mahirap itong laban at hindi tiyak kung ligtas na malalampasan ni Narcissus ang pagsubok na ito. Inutusan ni Shua ang kanyang koponan, patuloy lang sa paglalagay ng mga tales, walang tigil. Alam niyang limitado ang oras, at kung hindi sila matatapos agad, kamatayan ang kahihinatnan.
Patuloy na nagtrabaho ng walang pahinga ang lahat. Bilas sa inyo, pag-uudyok niya habang naghahati ng gawain. Habang daladala ni Duo ang isang bungkus ng mga tales, nagtanong siya, kung magpapatuloy tayo ng ganito. Hindi ba masyadong matagal matapos ito? Hindi ba't mas mabuting gumawa ng daanan para sa kanila at doon natin salubungin gamit ang mga palaso? Hindi naman tayo nagtatayo ng tunay na kastilyo. Habang hinihingal, ipinaliwanag ni Urias, hindi yun ang issue. Kung wala tayong daanan, aatakihin tayo ng kalaban mula sa lahat ng panig at sisirain ang ating depensa. Pero kung magtatayo tayo ng isang daanan, mapipilitan ang kalaban na magtuon ng kanilang puwersa roon. Mas makakabuti ito sa atin dahil kakaunti lang tayo. At kung lalagyan natin ng mga tales ang daanan, mas mahihirapan ang kalaban. Naiintindihan mo na ba, Duo? Tanong ni Urias matapos ang mahabang paliwanag. Tumango si Duo at tumingin kay Narcissus, sabay sabi nila, siya ay isang general mula sa malayong lupain, hindi ba? Mabuti na lang, hindi lang siya magaling sa pakikipaglaban kundi mahusay din sa pag-uutos ng mga tauhan, gaya ni Shua, sabi ni Duo. Ngunit nagtanong pa siya, paano kung marami ang dumating na kalaban at may dalang mga kagamitang pangsira ng depensa? Siguradong sisirain nila agad ang fortification kapag nagsimula ang laban. Habang buhat ang isang troso, sumagot si Shua mula sa likuran, kung ganun, wala na tayong magagawa. Makakalaban tayo hanggang kamatayan. Sa kanyang pagkakabanggit ng kamatayan, wala siyang bakas ng pag-aalala o takot, tanggap niya ito ng tahimik. Hindi makapaniwala si Duo, ngunit hindi pinansin ni Shua ang pagkagulat niya at nagpatuloy, ngunit hindi naman siguro ganun. Ang mga Romano ay gumugol ng pera at oras upang lumikha ng makatutuhanang labanan, hindi lamang upang panuorin tayong magpatayan. Hindi rin nila siguro bibigyan ng mga kalaban ng mas malalakas pang kagamitang pambasag dahil baka may kalamangan na sila sa atin. Sana ganoon nga, dahil kakaiba si Lucius Antonius, nasasarapan siya sa panunood ng paghihirap ng iba habang nakaupo siya sa itaas, nag-e-enjoy sa palabas. Sumang-ayon si Duo, sa tingin ko nga, lalo na kung laging may paraan para makayanan ito kahit tila walang pag-asa. Hindi nila tayo basta-basta papatayin. Dumating naman ang grupong nakatalaga sa warehouse at nagulat, Narcissus, dala na namin ng lason, mga palaso at iba pang kagamitan. Gusto mo bang ibabad ang mga dulo ng palaso sa lason? Sumagot si Shua para kay Naru, wala tayong oras para isa-isahin ang bawat palaso, mas mahalaga ang pagtatayo ng depensa. Napasimangot si Speos sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ni Shua at nagpatuloy, mas mabuti siguro kung bigyan natin ng lason ang mga lobo at ipatapon sa kalaban. Mamaya na natin asikasuhin ang mga palaso. Tumalikod si Speos at muling tinanong si Naru, Narcissus, ano ang gagawin natin ngayon? Napakamot ng ulo si Shua sa inis, halatang hindi pinapansin ni Speos ang sinasabi niya at tuwirang nagtatanong kay Narcissus na abala. Narinig ito ni Narcissus at sumagot ng hindi lumilingon, gawin ang sinabi ni Shua. Nilinggan siya ni Speos na may halong inis, napapailing, ngunit sumunod na rin sa utos kahit tila may sama ng loob. Samantala, sa itaas, nagmamasid si Lucius Antonius sa ginawang fortification, humanga sa bilis ng pagkakagawa. Oh, tingnan mo nga, nakagawa sila ng maayos na depensa sa maikling oras lamang. Nakakagulat, si Reus naman ay tumugon ng may paggalang, oo, mahal na hari, ang bilis nila ay parang mga bihasang sundalo. Napangiti si Lucius Antonius, ang kanyang ekspresyon ay tila isang sadistang natutuwa. Malalakas ang mga gladiator, ngunit ang mga marunong mag-utos ng hukbo ay mas kahanga-hanga pa. Hindi nila sinasayang ang oras sa mga hindi kailangan upang mas mapatakbo ang kanilang mga sundalo ng maayos. Nangangahulugan ito na dumaan na sila sa mga ganitong pagsubok noon. Tumango si Reus na parang isang makina, oo, mahal na hari. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Lucius Antonius, Kapitan, nag-iisip ka ba ng mabuti? Kahit anuman ang iniisip mo, dapat mong bilisan. Nakakatakot na ang kanyang ekspresyon, at hindi tiyak kung ano ang binabalak niya. Tiyak na nauunawaan mo na ang aking mga intensyon, wika ni Lucius Antonius, ang mga matay nagningning habang nakatanaw sa harap. Tumingin si Reus pabalik, at nagbalik tanaw, sundin ko po ang inyong kagustuhan, mahal na hari. Naging balisa si Sina at nag-aalala. Ano ang ibig sabihin nito ngayon?
Tiyak na iniisip lang niya si Narcissus, labis na nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Ang kanyang ama ay nagpatuloy, ngunit, mahal na hari, sa pagkakataong ito ay maaaring mamatay si Narcissus. Nagulat siya, nakatingin sa kanila nang may pagkabigla. Sinabi ni Lucius Antonius na may pananabik talaga. Mukhang pinaghandaang mabuti ito. Dahil sila ang Immortal Army, ang aanat, gaya ng kanilang pangalan, kailangan nilang ibigay ang lahat. Masama ang tingin niya habang pinagmamasdan ang mga nagbabaka sakali sa ibaba. Para sa kanila, ang mga buhay ng nasa ilalim ay walang pinagkaiba sa mga hayop. Pumapatay sila ayon sa kanilang kagustuhan. Kung gusto ng mahal na hari, maaari kong utusan silang tuwirang patayin si Gladiator Narcissus. Ngunit sumagot ang hari, hayaan mo. Kung hindi niya makakayang malampasan ang mga munting pagsubok na ito, wala akong dahilan upang ituring siyang naiiba. Ngunit naniniwala akong hindi siya masasaktan, kakaiba talaga ang taong ito. Nagmamasid si Reus at iniulat, mukhang handa na sila. Magsisimula na ba tayo? Namutla si Kaetina, ang mukha'y puno ng takot para kay Nero. Kung may mangyari kay Nero, siya'y mawawasak. Inanunsyo ng hari, ilabas ang aanat sa arena. Lumakas ang ingay sa buong stadium. Bumukas ang bakal na tarangkahan at mula sa malayo, makikita ang napakaraming sundalo, mas marami kaysa inaasahan ng lahat. Lahat ay nagkakasa para sa labanan. Nagsisimula na ba ito? Tanong ng isa habang nakatitig sa pinto. Nakakainis ang laban na ito, nakakasuka, sabi ng isa pa. Inutusan ni Commander Nises ang lahat ng hukbo na maghanda. Naglabasan ang mga kalaban, ang mga matay punong-puno ng pagnanasa sa pagpatay, daan-daan, libo-libo ang sumugod. Ang kanilang mga baluti ay yari sa bakal, at ang kanilang leader ay sumigaw, AATA, kunin ang inyong mga armas. Agad na humugat ng mga espada ang lahat ng sundalo sa utos. Pati si Urias ay nakaramdam ng takot, nakakatakot isipin na ang mga Romano, na mga manunood lamang, ay naglabas ng libu-libong mga kalabang nakasuot ng bakal para lamang sa libangan. Ito ay kagagawa ni Lucius Antonius at ni Reus, ang dalawang leader na mabangis. Ang ilan ay nag-aalala kung ang lason ay magiging epektibo pa rin laban sa mga ito kahit nakasuot sila ng bakal. Sa palagay niyo ba talaga tapos na tayo ngayon? Ngumiti si Duo, ngunit sa kalooban niya ay kinabahan din. Sino ba ang makakaya ang ganitong laban na puno ng bakal? Ngunit kasama sina Narcissus at ang koponan, may pag-asa silang makaligtas. Si Shuaman ay nag-iingat. Wala nang malinaw na kasagutan sa labanan na ito. Ngunit nanatiling kalmado si Narcissus kaysa sa iba. AATA, atake, sigaw ng pinuno. Tumayo ang mga Romano sa kanilang mga upuan, naghihiyawan para sa palabas. Ang kanilang layunin, pabagsakin ang kuta at talunin ang kalaban. Sabay na sumugod ang magkabilang panig sa labanan, bawat isa'y handa na ibigay ang lahat upang manalo. Nagkaroon ng matinding labanan sa arena, lahat dahil sa kagustuhan ni Lucius Antonius na magkaroon ng kasiyahan. Isa sa mga mamamatay tao ang sumigaw ng malakas, inutusan ng mga sundalo ng AATA, atakihin ang target. Pabagsakin ang kanilang kuta. Pagkatapos ng utos, agad siyang tumakbo pasulong, nangunguna habang ang grupo'y sumugod ng may kasamang sigaw, wasakin ang kalaban. Sa gitna ng sitwasyon, isang sundalong puti ang nagtanong ng nag-aalala, ano ang gagawin natin ngayon? Agad namang sumagot ang isang sundalong itim, ano bang ibig mong sabihin? Sundin lang ang plano. Pagkatapos ay sumigaw siya upang palakasin ang loob ng lahat, ihanda ang inyong mga pana. Sumunod sa utos, agad nilang tinaas ang kanilang mga pana. Iniutos ng sundalong itim na lasunin ang mga palaso, at bawat palaso ay nilublob sa mga sisidlan na puno ng lason. Habang ang mga kalaban ay mabilis na papalapit, walang pag-aalinlangan na inutusan ng sundalong itim, pana, palayain. Sabay-sabay na pinakawalan ang mga palaso, tumama ito sa buong grupo ng kalaban. Walang nakaiwas, ang isa ay sumigaw sa sakit ng matamaan sa leeg, ang isa pa ay tinamaan sa lalamunan at agad na namatay. Sa kabila ng ulan ng mga palaso, hindi umatras ang grupo at patuloy na sumugod. May isang tao sa mataas na pader na masiglang sumigaw, 5 ang bumagsak. Magpadala pa ng 5, agad na bumukas ang tarangkahan ng arena, at may 5 bagong sundalo na naghihintay. Agad silang sumugod papasok, parang mga tao-tauhan. May nagtanong, anong nangyayari?
Ang nagtanong ay si AATA na tila hindi naiintindihan ang nagaganap. Agad namang sumagot ang taong nasa tabi niya, nakikita mo, anak, ito'y simple. Ngunit bago pa matapos ang kanyang paliwanag, pinutol siya ni Lucius Antonius at nagsabing, hayaan mo akong magpaliwanag. Narinig ito ni AATA at sumagot, isang karangalan po. Bago ipaliwanag sa kanya, tumingin si Lucius kay Rheus at nagtanong, ayos lang ba ito, Kapitan? Ngumiti lamang si Rheus, syempre, isang karangalan, sir. Ngumiti ng tuso si Lucius at sinimulang ipaliwanag, anak, ang pinakamalakas na hukbo ng militar ng Persia, na kilala rin bilang Thea Mortals, ay laging may bilang na 10,000 na kalalakihan. Kapag may nasawi sa labanan, agad silang pinapalitan. Kaya't kinabukasan, palagi silang may eksaktong 10,000 kalalakihan ulit. Narinig ito ni AATA at nagtanong pa, hindi ko pa rin lubos na maintindihan. Kung napapalitan na ang mga namatay at may parehong kagamitan, hindi ba mas mainam na itapon natin ang buong hukbo laban sa kanila? Sumagot si Lucius ng seryoso, syempre, maaari mong isipin ito ng ganoon, pero kung titingnan mo ito mula sa ibang anggulo, ito ay isang napaka-epektibong taktika upang sirain ang loob ng kalaban. Matapos niya itong sabihin, tumugon si AATA, opo, sir. Ngunit nagpatuloy si Lucius, sa kasong ito, kailangan mong isaalang-alang ang perspektibo ng mga kalaban ng aanat. Isang tanong ang biglang sumagi sa isip niya, ginugol nila ang buong araw para lang mapatay ang iilang sundalong nakasuot ng bakal at maskara, at kinabukasan, makikita nila ang kaparehong bilang ng mga sundalo na tulad kahapon. Ano ang may isip nila? Narinig ito ng kasama niyang babae at sumagot ng, Nagpatuloy siya ng may kumpiyansa, aakalain nila na ang mga sundalong ito ay walang kamatayan, ngunit sa totoo'y pinapalitan lang sila kahit matinding nasugatan. Sa puntong ito, naintindihan na niya, kaya pala tinawag ang hukbong ito na, ngunit agad siyang pinutol upang tapusin ang kanyang pangungusap, ang hukbo ng mga walang kamatayan. Pagkatapos, tumingin siya pababa ng kalmado at sinabi, ang nangyayari sa ibaba ay refleksyon lang nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa kapitan at nagtanong, tama ba, kapitan? Sumagot naman ang kapitan na hindi man lang nagbago ang ekspresyon, oo, kamahalan. Sa halip na magpadala ng malaking bilang ng mga tropa, magpapadala lang kami ng eksaktong bilang ng mga nasawi. Pagkasabi nito, lihim siyang nagmura sa isip, kainis, habang tumingin siya sa kanyang kausap na may mata na puno ng pagnanasa sa kamatayan. Habang pinagmamasdan siya ni Rheus, bigla siyang lumingon at nagtanong ng may ngiti, ano? Nang makita ang kanyang ekspresyon, medyo napatigil si Rheus at sumagot ng may kaba, wala naman, sir, iniidolo ko lang ang iyong katalinuhan. Paumanhin, sir, tumawa lang siya, TSK, nilulubos mo na naman ang papuri. Pagkatapos ay binago niya ang paksa, panuorin na lang natin ang laban. Nagsalita si Rheus ng may paggalang, ngunit sa loob-loob niya ay nagmumura siya, wala akong problema kung tawagin akong alagang aso dahil totoo yun. Pero kahit alagang aso may hindi pinahihintulutang galawin. Huwag mo akong galitin, baka masawi ka kung magalit ang isang aso tulad ko. Naging seryoso at masama ang ekspresyon niya. Pagbalik sa labanan sa ibaba, napuputol na sa dalawa ang mga palaso kapag tumatama sa balikat ng mga sundalo. Kahit direktang tumama sa kanilang ulo, hindi ito nagtatagumpay. Ang mga tao sa taas ay patuloy na sumisigaw at nagpapalakpakan. Sinabi ng sundalong puti sa kanyang kasama, malapit na silang makarating dito. Bantayan ang tarangkahan, 5 tayo kasama ka at ako. Kung mapa-atres tayo, magpadala ng 5 pa. Sumagot naman ang sundalong itim na intindihan. Paano ang mga ataking malayo? Isang malakas na boses ang sumagot, ako na ang bahala doon. Marami sila kaya mas madali. Pagkatapos ay nag-utos ang sundalo, 3 sa inyo, pumunta sa unahan, ibaba ang mga pana at kunin ang mga sibat at kalasag. Sinigaw din niya, bantayan ang tarangkahan. Inutusan niya ang lahat na itaas ang kanilang mga kalasag at sabay-sabay silang sumunod. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, nakabakal ang mga kalaban, kaya't walang epekto ang pag-atake sa katawan nila. Itutok ninyo sa kanilang mga ulo at bigyan ng malakas na hampas para sila'y masindak at hindi makagalaw. Sa sandaling yon, may isang sundalong biglang sumigaw sa takot. Nakita ito ng sundalong itim at sumigaw, paparating na sila. Manatili sa inyong pwesto,
Dumating na ang hukbo ng mga walang kamatayan sa lugar kung saan nakapwesto ang kanilang grupo, sumugod na parang mga baliw na walang pakialam.